Ako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Pero bago po natin tawagin ang ating preacher, welcome po sa Silanganan Community Christian Church. Ayan, we hope and pray na tuloy-tuloy pong ating pagsasama para sa ating Panginoon. And wini-welcome ko po si Kuya Nod and si Gib, kasama si Ate Olive. Ayan, welcome po ulit sa Silanganan Community Christian Church. And ngayon naman po, i-welcome na po natin ating attorney, June Ireveri. Magandang umaga, naimbag na bigat, maayong buntag, yan, nandyan na lahat. Okay, na-bless lang ako kasi nung ma-meet ko sila, wala pa yung bata, no? And we were even praying for a child for them, and we are so happy na nandyan na yung blessing. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin ang Exodus chapter 33 verses 1 to 11. Exodus 33 verses 1 to 11. Then the Lord said to Moses, "Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, Jacob, saying, I will give it to your descendants." Verse 2. "I will send an angel before you and drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you." Ulitin ko po. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Verse 4. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornaments. Verse 5. For the Lord had said to Moses, "Tell the Israelites, you are a stiff-necked people. If I were to go with you even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornaments, and I will decide what to do with you." So the Israelites stripped off their ornaments at Mount Horeb. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their tents, watching Moses until he entered the tent. Next verse. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance, while the Lord spoke with Moses. Then, when the people saw the pillar of the cloud standing at the end, they all stood up and worshipped, each at the entrance to their tent. Last verse. The Lord, take note, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Paspasan mo at gawin mong banal ito sa aming puso, and speak to us face to face, Lord. Speak to us face to face, that we may experience you personally in the deepest sense of our life. Bless us, Lord, as we fellowship
congregationally. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Yan. Everybody knows God. Lahat kilala ang Diyos. Even Satan knows God. But the question is, does God know you? Nulit ko po. Halos lahat ng tao, pati ang kaaway niya ay kilala ang Panginoon. But I will leave you this question as we go along with the message of the Lord. Does God know you? Does God know you? Kilala ba kayo ng Panginoon? Sa Matthew chapter 7 verse 21, sinasabi diyan sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, sabi po diyan, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Anong sabi ng Panginoon sa verse 23? At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I'll be talking about intimacy, I'll be talking about wisdom, and I'm talking about ministry. As we study verse by verse, yung encounter ni Moses sa Panginoon sa chapter 33 ng Exodus verses 1 to 11. Balik po tayo sa verse 1. Sabi po ng Panginoon, yeah, you know me. You know me. Pero anak, kilala mo ba talaga ako? Hindi kayo darating sa Matthew 7:23 at sasabihin ng Panginoon, okay lang naman sana kung sasabihin niyang hindi kita kilala eh. Kasi may pagkakataon pang magpakilala. Pero sabi niya, hindi kita kilala, lumayas ka. Baga, tatalikuran ka na ng Panginoon. This has something to do with intimacy. And when we speak of intimacy, it presupposes your relationship with God. Do you have relationship with God? If you have a relationship with God, then He is your Father, He is your Savior, He is your Lord, He is your provider, everything. You know who God is, a faithful God, a merciful God, a righteous God, a loving God. But the question is, your knowledge of who God is one thing, but staying with the Lord is another. Are you with the Lord? And if you are with the Lord, then you may say you are into an intimate relationship with God. Because relationship is essential, and the fruit of your relationship must level up. Kailangan po lumago ang inyong relasyon sa Diyos. At yan ay dapat magkaroon kayo ng personal na pagkakalooban ng Diyos. Kaya nga dito, sabi niya sa Matthew 7:22, Lord, we prophesied. Lord, we preached. Lord, we sing songs. Lord, nag-Bible study kami. Lord, nag-disciple kami. Everything we do it in your name. Then how come that the Lord will say at the judgment day, I'm sorry, I don't.
by the fruit of His Spirit in our lives. Hindi yung ginagawa natin. It's not what we do, but it is the Spirit that pushes us to do. That's why Zechariah 4:6 says, it's not by might, it's not by might, it's not by my money, it's not by my presence, but it is by the Spirit of the Lord. Yung Espiritu ng Diyos. Ang ganda nung kanta nyo kanina. That's grabe. Let His face shine upon you and His grace be unto you. Pero kung titingnan mo yung katabi mo, parang walang kailaw-ilaw ang mukha. Punong-puno ng problema. Parang gutom na gutom. Parang problemado. And if God will not see His face in you shining, then He will repeat. That's Matthew 7:23. Sorry, I don't know you, because I could not see my face in you. Get out of my sight. Tingnan natin sa verse 1 kay Moses. Then the Lord said to Moses, depart and go up from here, and you people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land of which I swear to Abraham, Isaac, Jacob, saying, to your descendants I will give it. Ito pong tagpo na to ay matapos yung mga Israelita na habang si Moses ay nakikipag-isa sa Panginoon. Anong pinagagawa nila? Yung kanilang mga ginto ay ginawang mga ribulto at sinamba nila itong mga golden scalp na to. Gumawa sila ng mga ribultong ginto, pati baka, lahat na siguro. Kung may kambing doon, pati kambing siguro ay ginawang ribulto at sinamba. Pero despite sa kanilang katigasan ng ulo, God said to Moses in verse 1, depart and go up from here. Tumuloy pa rin kayo. And sabi niya, go, leave this place, you and people you brought out of Egypt, and go up to the land I promise. Grabe yung love ng Lord, no? Ang dami mong pagkukulang, katulad ng mga Israelitas, ha? Ang dami mong kasalanan, ang dami mong sakit, ang dami mong problema, na siyang pumipigil sa iyo sa pagsamba at pagiging close sa Panginoon. God still said to Moses, tell them, go, continue going to the promised land. Ganon ang puso ng Diyos. The gift of salvation is still there. The mercy and love of God is still there. Still available. People can do a lot of things without the love of God. Ito yun, yung Matthew 7:23. Lord, di ba ang ganda nga ng boses ko pag kinakanta ko yung God is faithful, the goodness of God. Di ba, Lord, ang ganda-ganda ng boses ko? Kita mo naman yun. Pinagpraktisan ko yan. Pinapalakpakan pa nga nila ako, Lord. So sabi ng Lord, oo nga, ang ganda ng performance mo. Ang ganda talaga. Pero kung makasagot ka sa nanay at tatay mo, para kang hindi Kristiyano. Umalis ka sa tabi ko, I don't know you. See? Ito yung sinasabi doon sa Matthew 7:23. We are performing before the Lord, and we are not transforming before the Lord. Dapat yung mukha ng Panginoon nakikita natin. Nakikita niya sa atin. Hindi yung galawan natin. Galawan, panlabas yan. Alam niya yung puso natin. Baga sa atin ay nagkukulang kasi maraming sugatan. Maraming sugatan. And I would like to tell the leadership of this church needs restoration and revival. Nulit ko po, this church needs restoration and revival. While you are singing, I see the tears of the Lord
falling on this corner. And no wonder why God is saying, you have to stay with me, walk with me, and shine before me, so that my glory will be upon you. Ganito po, despite our iniquities, despite yung ating mga pagkukulang, just like in the case of Moses, continue going to the promised land. Come on, ipagpatuloy nyo. The Lord is saying, ipagpatuloy nyo. No turning back. Walang lukewarm faith. Paano kung ang judgment ay today? Sa rin ba, Lord, talaga naman, grabe. Grabe nga yung pagsigaw ko pag nagpe-preach ako eh. Di ba, Lord? Narinig mo naman yun. Pero pagkatapos niyan, pasyal ka lang dito, pasyal doon, inom dito, inom doon. Garilyo dito, garilyo doon. Chicks dito, chicks doon. Grabe yung napakinggan namin kahapon ni Jazz. Magkapatid, binuntis. Magkapatid. Meron namang isa, nung nabuntis siya, valedictorian siya, nabuntis siya, sinisisi niya yung boyfriend niya, bakit mo ako binuntis? Tawa naman kami ni Jazz. Eh kasi bumuka ka. Tapos isisisi mo ngayon sa boyfriend mo. Nasira yung kanyang buhay. Ano sabi niya dyan? This is a statement of love. This statement of love. And the love of the Lord is still the same as of today. That's why I'm saying, you need to be restored and be revived. Ano bang pinagkaiba ng restoration at revival? Restoration, you need restoration. Why? Because you are wounded. You are wounded. Marami na sa inyo ang sugatan. Wala man lang bumibisita, tinitingnan kung kumusta na yung mga sugat nila. Marami sa inyo ang maraming mga problema. Marami sa inyo ang disappointed. Marami sa inyo ang stress na stress. You need to reach out to them and bring of restoration. Make them complete in the Lord. Who will complete them? Ang demonyo? It must be God through you. There's nothing wrong with congregational worship and service. But the battlefield is outside the church. The battlefield is outside the church. Lumabas po tayo. Yung mga wala dito, sila yung mga sugatan. Sila yung hindi makarating. And you borrow the words of the Lord. Go, Moises. Go, Silanganan Community Church. Tell them to continue and get to heaven. Next verse. Ganun po. God's love is up to this time available. I don't know tomorrow if God's love is available. Why? Nobody knows if one will wake up tomorrow. That's why, while you're seated, abang kayo po'y nakaupo, you need to be restored. You need to be made complete and whole again.
Verse 2. Grabe, ano? God did not only say and convey His love, pero nagpadala pa siya ng mga magga-guide sa atin. I will send angel before you and drive them. To drive the Canaanites. Itong mga Canaanites na to, mga Amorites, sabihin na natin, pati parasites, nandyan na yan. Sila yung mga makakalaban sa daan. But God, because of His enduring love, because of His indwelling love, sabi niya, I will send angels to help you reach the promised land. Mukhang hindi na tayo naniniwala sa anghel, no? Ask God to send angels for you. Pero huwag kayong hihingi na, Lord, maghulog ka naman ng anghel. Kasi minsan, uy, isa kang anghel, hulog ka ng langit. Demonyo po yan, pagkahulog ng langit. Alam niyo po ba yan? Magpadala po kayo, huwag kayong maghulog ng anghel. Kasi si Satan, fallen angel yan, di ba? Kaya huwag po kayo, uy, hulog ka ng langit, kapatid. O pa, nagsusumikap nga maging Kristiyano yung tao, ginawa mo pang demonyo. Ha? I will send angel before you to help you reach the land of flowing milk and honey. Ganun po. Hindi po tayo pinapabayaan ng Lord. Next verse. Ito na. God's purpose right even before the creation of the world. Bago po kayo nilikha, bago po nilikha ang mundo, ito na yung gusto ng Panginoon. Na tayo ay makarating sa langit. Makarating sa land of eternity. A land with flowing milk and honey. Kaya nga yung 1 Corinthians 1:9 is very clear. Your highest calling is to be with Jesus. Your highest calling is to be with Jesus. And if Jesus is with you, the Holy Spirit is with you, and therefore, you have the gate pass to heaven. And while on earth, you should experience heaven and to continue and perfect it up there. Kaya ang sinasabi po rito, maliwanag po, sabi niya ay, go up to the land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst. Grabe to, ito nung nakakatakot lang. My desire, said the Lord, ang gusto ko ay makarating kayo sa langit. Ang gusto ko, makarating kayo sa langit at doon tayo magsasama habang panahon. Hindi habang buhay, habang panahon. Parang Matthew 7:23. Sabi niya, but I will not go with you. Ang galing naman ng ating manager ng verse dyan. No? Nabibless naman. Ang bilis na. Parang isa sa mga prayers ko dito yon kahit sa pinag-i-speak. Basta whenever I speak of a verse, nandyan, yan. Balik lang dun sa ano. Sabi niya, yes, go! 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 Don't give up! Pero bakit sinabi ng Panginoon, you go, I will not go with you? Kaya dito, eto, yung intimacy ni Moses. You listen to this. Nung narinig ito ni Moses, in-invoke niya yung kanyang intimacy with God. Lord, kung hindi ka sasama sa aming paglalakbay, Lord, kung hindi ka sasama sa aming paglalakbay, hindi na rin kami tutuloy. Palakpakan nga natin ang Panginoon. And in some other verses in the Bible, in that Exodus, sabi niya, Lord, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelitang ito, I challenge you
you do the same what Moses did. Lord, have mercy on them. Lord, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Dahil kung hindi mo sila patatawarin, invoking again the intimacy of Moses, ganun ka-close si Moses sa Lord. Lord, pag hindi mo sila pinatawad, tanggalin mo na lang yung pangalan ko sa Book of Life. Ganun katindi yung kanyang pagiging kaibigan sa Panginoon. Ganun katindi siya sa Panginoon. Is there any person in your life? Is there any person in your mind who is continuously sinning that needs to be restored and be revived? Do the intimate prayer of Moses. Kaya ako natuwa talaga sa kanya kanina, nakita ko kasi, Lord, salamat. You bless them. You give them a favor. Kaya kayong dalawa, magpatuloy kayo as I said before. Minsan, Ito yan, mamaya, kukunik natin yan. Ito ang dahilan. I will not go with you. Why? Dahil ang dami niyong dala. Ang dami niyong dala. Inuuna niyo yung dala niyo kesa ako. Let's go to another verse. Tandaan niyo, ha? Grabe. I love you. I still want you to be with me in heaven, in the promised land, in the Canaan. Pero sabi niya, I will not go with you because if I'll be with you, I will kill you. I will destroy you. Why? Bakit? Walang pinagkaiba dito sa Matthew 7:23. Sige. Praise and worship, discipleship, feeding, etc. Pero I will not be with you. Kasi ibang motibo mo. Ang dami mong parang sinasabi niya, hindi naman ako ang gusto mo eh. Ang gusto mo, yung blessings. So I tell you, seek the presence of God. Period. The priority is to seek the presence of God. That is what you ought to do every day of your life. Paano naman yung blessing? Hindi mo trabaho ang blessings. Ang trabaho ng blessings, ang may trabaho ng blessings ay ang Lord. Amen? Basta lang, unahin nyo. Getting intimate with God is to seek the presence of God in your life every day. Ano sabi niya sa Matthew 6:33? Seek first the King and the kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang trabaho mo is to seek. Ang trabaho ng Lord ay to add. See? Minsan, no, Lord, susunod ako sa iyo, mag-church ako, kakanta ako, pero Lord, yung pangako mo, ano ka? Nang babribe, pati ang Lord, kinukurap mo. Kaya yung mata mo, kukurap-kurap. Sabi niya sa verse 4, ganda, no? Verse 4 sabi, when the people heard these distressing words, ano na pala? Tinatamaan din sila. Nakikinig din sila. At may emosyon pa rin sila. Sabi rito, when the people heard the words of the Lord, they began to mourn. And no one put on any ornaments. Kasi ang mga tao doon, mahilig sa alahas. Mahilig sa mga alahas. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka daming alahas dyan. O kaya yung iba, hindi na makapunta dahil sa ang bibigat ng alahas, ano? Yung mga kilo-kilo, ganyan, mga ganyan. Ha? In other words, the alahas are symbolic of the priority of the Israelites. Ang mga ornaments nito ay sinisimbolo ng mga materialistic desire ng tao. God will not work in your life lest you set aside materialism. Ayan, no? I'll not be with you. Sige, mauna na kayo sa langit.
sa Canaanite. Imagine mo, mauna na kayo sa langit, mauna na kayo sa palasyo, mauna na kayo sa magandang sasakyan, mauna na kayo sa magandang negosyo, mauna na kayo sa magandang pamilya. Pero sinasabi ko sa inyo, pagdating nyo doon, wala ako doon. Eh kung wala ang Lord doon, sino nandun? Eh di ang demonyo. At the end of the day, kakainin kayo ng demonyo. Ito yung sinasabi ng Lord. That's why where God is, you should be there. But you cannot be there unless He is number one in your life. You cannot get there unless you seek His presence first and foremost. Period. Huwag na nating dagdagan, Lord, I will serve you if you will. Huwag nang if. Huwag biglang kondisyon yung pagsunod mo. Di ba? Lord, I will serve you because I love you. Lord, I will make disciple because I love you. Lord, attend ako dahil mahal kita. Lord, magbibigay ako dahil mahal kita. Period, hanggang doon na lang tayo. Lord, aayusin ko yung system namin dahil mahal kita. Lord, magpapakasal ako sa Kanya dahil mahal kita. Lord, gagawin ko to dahil mahal kita. It's all about the love of God. Minsan, pupunta ko sa abroad para makabili ng bahay, yumamang kami, etc. Yun na yun. Ito na yun. Ornaments. Di ba? Hello? Ayun. Meron pang mga nakikilala ng Panginoon. So no one put up. Ibig sabihin, Ipinabana nila yung pangsariling gusto nila. Because sabi niya sa next verse, for the people had said to Moses, tell the Israelites, you are stiff-necked people. At titigas ang ulo talaga ng tao eh. No? Ano bang stiff-neck? Kung aram mong nakakita ka ng buffalo o kalabaw na merong taling ganyan, yun bang pagka hinihila mo, ganyan siya oh. Ayaw. Ayaw sumunod. Ang taong ayaw sumunod, tinatawag nating stiff-necked person, in short, rebelding Kristiyano. Ayaw sumunod. Stiff-neck. Sa bed pa nga lang, may stiff-neck na eh, di ba? Ayaw sumunod. Kasi nga, kaya ka nagkaka-stiff-neck, kasi iba katabi mo. Di ba? Meron kaming tagka-D group, ganun, no? Nakakaawa. Napaka-broken na D group member namin. Attorney, Sister Jazz. Lungkot na lungkot ako, but I have to share this. Yung anak ko, active sa church. Kristiyano. Pero buntis siya ngayon. May mga stiff-necked children, eh. At kung gagawin ko, ang tendency naman natin, pakasal kayo, yun bang remedyo? Ano sabi sa 1 Corinthians 13? Anything done without the love of God, useless. Magpapakasal ka dahil buntis? Tama ba yun? pananagutan mo to. Kasi yun to. Pinananagot mo yung demonyo? Papakasal mo sa demonyo? Ang isang pagkakamali, huwag mo nang dagdagan ng marami pa. Diba? Listen to this. Ano, alam nyo ba ang problema, cause ng problem ng lahat? Intimacy. Intimacy. Why intimacy? Paano nyo nagawa yung mali? Dahil kung malapit siya sa Panginoon, ha?
Ay, yung mga i-disciple namin, malapit kayo sa Panginoon, sandali nyo lang marinig ang bulong ng Diyos kung anong tama at mali. That's why I'm telling you, intimacy will level up to wisdom. Kung intimate ka sa Lord, bibigyan ka niya ng wisdom. Okay? Ano ba ang wisdom? Huwag nyo nang saliksikin yung buong Biblia. Ang wisdom, Joyce, ay simple. Decision ng Diyos na dapat mong ipatupad. That's wisdom. Eh, paano mo malalaman ang decision ng Lord kung hindi ka naman close? Sa Lord. Close ba kayo ng Lord? Maging close ka sa Lord. You will never know the decision of God unless you are deeply, personally intimate with God. Katulad ng ginawa ni Moses. You know what Moses did? Kinuha niya yung tolda niya, umalis siya sa maraming tao at nagtayo siya ng sarili niyang tabernakel. Pero ngayon, iba ang mga tent ngayon. Mga tent, mga booth. Yan, booth ng karaoke, booth ng mga text, kung ano ginagawa dyan. Yung hanging, ano ba yun? Hang around ba yun? Tawag doon? Ano ba tawag nyo doon? Hindi ko alam yan. Kung saan sila hang out, ganyan. Tell the Israelites, you are stiff-necked people. If I were to go with you even for a single second, sabi ng Lord, kung sasama ko sa inyo at patuloy kayong magpapatigas ng leeg, I might destroy you. Grabe, blessing pa na hindi sumama ang Lord. Now, take off your ornaments and I will decide what to do with you. Palakpakan nga natin ang Panginoon. When I was studying law for 4 years, my law course to me is an ornament. Paginin mo? Pag buhat mo yung mga law books. Oh, law student ka. Hindi mo pagka nakaganyan ka. Diba? Tapos alam sa probinsya namin, ay, yung aming valedictorian kumukuha ng abogasya. Grabe! What a name, diba? Tapos pagdating mo sa probinsya, respetado ka, etc. Ay, grabe, kumusta naman pag-aaral mo? Ganyan. Siyempre, diba? Attorney, kahit di pa attorney. No? But this one thing I would like to share with you. Never in my 4-year law course na hinuli ko ang Panginoon. Na hindi ako umattend ng Master Life D group ko. Na hindi ako umattend ng church. Walang excuse sa akin. The only time na hindi ako nag-attend ng service ay nung bar examination namin na Sunday. Pero ngayon, Torni, hindi mo na ako ganito kasi, ang daming project kasi ang daming project. Ha? Alam mo naman ang linggo, di ba? Eh di gawin mo na lang sa ibang araw yung project na yan. Attorney, magre-review pa ako, Torni, magre-review pa ako. Kaya wag muna akong attend ng church, Torni. Huwag kang magsabi sa akin sa Lord. Saka dyan, sa school namin, kahit na never din akong nangopya at nagpakopya. Kung 0, 0. Wala akong alam. Hindi ako nakapag-review. Pasok lang. Pwede naman ang Lord ang sumulat eh. Pero ngayon, ang daming ornaments. At kailangan ko po talagang maghanap buhay paglinggo kasi wala akong ipapakain sa mga anak ko. Kailangan ko mag-overtime, Torni. Ornament yan. Kanina may napanood ako sa Facebook habang sabi niya.
Parang ganito. Ilang taon na siya? 5. Parang ganyan na siya. Sabi niya, in-interview sa TV, "What would you like to be?" "I want to be a boss." "Why would you like to be a boss?" "Because I want to hire my dad." "Why do you want to hire your dad?" "Because I want him to be with me. Because today, he does not have time with me." Parang, ang ornament, ganyan. At nakakalungkot minsan, pati pamilya ornament, pati barkada ornament. Hindi natin pwedeng Hindi naman niya sinasabing, itakwil mo sila. No, 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 no. Sabi lang dito, you set the presence of God number 1. Seek God's first. Seek the presence of God first. how can I give you wisdom? How can I work through your life? Busy ka sa maraming bagay. That's why, mga kapatid, this is God's proposal sa inyo. Restoration and revival will only happen if you seek first the presence of God. Seeking the presence of God is the first step to restoration and revival. What does revival mean? Revival means bumalik ka sa pananampalataya in action. Okay? Bumalik ka sa pananampalataya in action. But you cannot be revived without first restored, without first made complete by the presence of God. So that if you are complete, anong gagawin mo? Kompleto ka na. Lord, ibalik mo yung nag-aalab na pananampalataya ako. Lord, balik mo ang burning faith at magpatuloy, bumalik uli ako sa ministeryo. That's revival. Okay? That's revival. If you are not experiencing daily restoration and revival, you are one of the many people whom Jesus addressed as, "I don't know you." Kahit ano pang pinagagawa mo sa church, I don't know you. Because you are not restored, you are not revived, you are not active in faith. And faith is something that is in your spirit. And your spirit must be under the control of the Spirit of God. Katulad nung nakaraan, may baptism kami. 2 pastor ang nagpabaptize. Pastor na. Bakit? Kasi hindi naman nila naintindihan nung sila binaptizean. Ang baptism ba ay nakakapagligtas? Ang sagot nila ay oo. Ang baptism ba ay nakakapaglinis? Ang sagot nila ay oo. Kung ang baptism, water baptism ay nagliligtas at naglilinis ng kasalanan, hindi na natin kailangan si Kristo kasi siya yung Lord and Savior. Paramihan na lang tayo ng tubig sa bahay. O, di ba? Gusto mong maligtas, ilulubog lang kita sa tubig. Gusto mong malinisan yung kasalanan mo, ilulubog lang kita sa tubig. Ganito ang pananaw ng maraming Kristiyano. Na pagka hindi ka nabaptize sa tubig, ay hindi ka ligtas. There is no substitute for the Lord Jesus Christ for salvation. Siya lang. Tignan mo. Ganun pala, no? Akala namin na torne. Ang baptism ay kaligtasan. Di sana tubig na lang pinadala ng Lord. Langoy na lang tayo ng langoy. Diba? 2 pastors. Last week yata ng April, got baptized in water. They didn't understand when they got baptized first. Yung isa naman, 6 na beses nang nabaptizan. Lahat ng relihiyon nabaptizan siya. What I'm saying here is, if you are intimate, yung close na close ka sa Panginoon,
you are in total unity with the Lord at lumalakad kayong dalawa, there's no way you can be stiff-necked. Dahil hindi madamot ang Lord sa karunungan. James 1:5. Sabi niya sa James 1:5. Loading. Sabi ng James 1:5, if you lack wisdom, ask the Lord. If you lack wisdom, ask the Lord. Hindi siya madamot. He gives generously. Anong klaseng wisdom? Gaano kadaming wisdom kailangan mo? The Lord will give generously. Sabi niya, He can give it to all without finding fault. This must be a spontaneous. Dapat ito yung spontaneous na buhay mo kung close ka sa Panginoon. If you are intimate with the Lord, dapat, Lord, anong decision mo sa bagay na to? That's asking wisdom from the Lord. At walang panalangin sa wisdom na kailanman ay hindi niya tinugon. This is the only prayer that remains, that will always be answered by God. Why? Imagine mo na nanalangin ka, Lord, anong decision mo sa sitwasyong ito na siyang i-implement ko? Definitely God will give His decision to you. Kaya nga, sinasabi ko, if you are intimate with God, huwag mo kalimutan, Lord, what is your decision sa relationship ko sa boyfriend ko? Lord, anong decision mo sa ministry ko? Lord, anong decision mo sa asawa ko? Lord, anong decision mo sa business ko? Lord, anong decision mo sa umaaway sa akin? That's wisdom. Wisdom is asking the decision of the Lord, and once you get it, you apply it, you execute it. That's wisdom. Having the Word of God and the Word of God be put to action. That's wisdom. Sinimplify ko lang para hindi nyo makalimutan. Anong wisdom? The decision of God. And follow it. You don't have to go to theology or seminary to study wisdom. Okay, balik tayo sa 33. So set aside ornaments first. Mga bagahe, imagine mang hirap kaya, ano? Gusto kasi ng tao na karga-karga yung mga gusto, yung pangsarili, papunta ng langit. Papunta ng langit. Yun sinasabi ni Jazz. Pagpasok mo sa makina, wala. Pinatanggal yung mga relo. Wala kang kasama. Tanggalin mo, hindi. Sasama ko to sa langit. Walang ganun. Sabi nga ni Job, nung siya ay kinukutsa ng kanyang asawa, yan, nawala yung mga anak, nawala yung kabuhayan, siya na lang natira at yung asawa. Yung maganda niyang asawa, sabi niya, ano ngayon? Anong nangyari sa'yo sa Diyos mo? Ayan, may sakit ka na. Tapos sinasamba mo pa rin Diyos mo. Talikuran mo ng Diyos mo. Alam mo sabi ni Job sa kanya, nilalang ako ng Diyos ng hubot-hubad. Meron ba dito pinanganak na meron ng alahas? Kanina, nanganak yung pusa ko, 5. Papamigay ko yon para may yung magaling mag-disciple doon ko ibibigay. Kasi alam mo ba yung mga alaga kong pusa, training ko yan sa discipleship. Imagine mo, kagabi nanganak, di basang-basa, sige, doon sila sa ilalim ng mga gulong ng sasakyan ko. Ayun. Para kang nagdi-disciple talaga. Ito si Margie, ito si Eva, ito si Jazz, parang ganyan, di ba? Ganun po yung turo ng Lord sa akin. Yan yung lesson ko. Kaya ang pangalan ng mga pusa ko, si Mordecai. Kilala niyo si Mordecai? Di ba? Yung nag-aalaga kay Esther. Kaya nanganak siya, ayun si Mording. Si Polning namatay na. Di ba? Dahil sa urinary tract infection. Sana tingnan nyo ang galawan ng Panginoon sa mga sitwasyon. Because God is everywhere. Gawin nyo lang, Lord, anong mensahe mo sa akin? Di ba?
So, the moment we take off yung mga sagabal sa ating paglakad sa presensya ng Panginoon, sabi niya, then I will decide what to do with you. Next verse. Kayo mag-alala, alas 11 tapos tayo, alas 11 ng gabi. Hallelujah. The Israelites strip off their ornaments at Mount Oreb. Nangungusap ba ang Lord sa inyo? Ano ba at sino ba? Ano ba at sino ba ang sagabal sa intimacy mo sa Lord? Ano ba? Matagal na at halos binibigay ng Lord yung wisdom sa iyo. Kaso ayaw mong ipatupad. Mas gugustuhin mo pang patigasin yung leg mo. Set aside. Isang tabi. Allow God to work through you. Seek God's presence. Be intimate. Bakit? Wala bang... Grabe. Listen to this, Gusto nating maraming ginto't brilyante, di ba? Ako nga, may kaso ako, 36 na pastor, leaders, kinulong dahil sa treasure hunting sa Morong. Para daw sa church. Wow. Si pastor, nagbago ng profesyon. Treasure hunting. Hindi na soul winning. Anong nangyari? Wala pala silang permit. Walang permit. Yung pag soul winning, walang permit yan. Pero yung treasure hunting, may permit. Kaya hinuli sila, kinulong sila. Attorney, tulungan nyo kami. Ano ba nangyari? Treasure hunting kami sa bundok, attorney, kasi pandemic time. In heaven, punong-puno ng ginto at brilyante. Huwag na kayo magdala. Huwag na kayo magdala. Because the place you're going to is made up of gold, silvers, diamonds, and precious stones. Paramihan ba ng pera? Ewan ko kung may pera sa langit. Wala na pera doon. Wala. May trading ba doon? Wala. May Starbucks ba doon? Ewan ko. Kasi ang Starbucks. Next verse. Nasa baba. Sabi ko, that's a good job. That's a good job. Pero sabi niya, 10 minutes na lang, attorney, but it's up to you. It's up to you, Kasi nga daw, baka yung Holy Spirit extend pa niya. Alam ko namang gutom na kayo pag 12 o'clock. Lalo na si Joseph sa si Marvin. Kanina pag attorney. Now, Moses, tingnan nyo habit ni Moses, used to. Ibig sabihin, palagi niyang ginagawa to. Moses used to take a tent, tulda ito, and pitch it out. Pitch it out, ibig sabihin, tinatayo niya labas sa camp. So, ginagawa niya, kung ito yung mga Israelitas, ang ginagawa niya, kinukuha niya yung tulda niya, umaalis siya sa maraming tao. Okay? Maraming tao at nilalagay niya rito yung tolda. Nilalagay niya dito yung tolda. Ang tawag niya dyan ay tent of meeting. Sinong kamit niya? Sinong kamit niya? Walang iba kundi ang Diyos. Silang dalawa lang. That's why intimacy is intentional in getting out yourself out of the crowd, put up
a tabernacle, and you meet the Lord there. Intimacy is personal and intentional. Kung hindi nyo po, imagine mo, if you don't have intimate meeting with the Lord, tapos banat ka ng banat yan, ano ba sabi ng Lord sa'yo? Wala siyang sinabi sa akin. Ba't ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan? Di ibig sabihin, sarili mo yan. Ano, Torni, sasagutin ko na ba siya? Anong sabi ng Lord? Wala eh. Walang sinabi ang Lord eh. Posibleng walang sinabi ang Lord. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka close sa Lord. Sabi ko nga, if you lack wisdom, kung kulang ka ng karunungan, ask God. Ibibigay niya yan sa'yo. So, ganun lang po. Manghingi tayo. Halimbawa, ganito. Lord, pwede ba? Magtampo muna ako kay tatay for 1 month. Kasi pinagalitan niya ako eh. Tampo muna ako 1 month. At dahil nagtampo ako, di niya ako pinabigyan na lang. Pwede ba, Lord? Di muna ako attend 1 month din sa church. Lord, give me a decision on this. Sasagutin ka ng Lord, diretsuhan yan. Sabihin niya, huwag kang magtampo sa tatay mo. Magsimba ka regularly. Lord, masakit yung loob ko eh. Ayun, yan, ornament yan. Ornament. Diba? Anong mapapala mo sa ornament yan? Anong mapapala mo sa sarili mong gusto? Remember, we are no longer of our own. If you are a new creation, the old is buhay. Hindi. Panay ka damdamin. We don't live by emotion alone. We must live by the Spirit of God. And that Spirit-led life is a result of intimacy with God. And if you are intimate with God, isang hiling mo lang sa desisyon, bibigay niya. Hindi kayo bibiguhin ng Panginoon. Hindi kayo bibiguhin. Di ba? Diba? Yan. Napasok lang sa akin. Kumusta na po ang inyong discipleship at discipling? Personal pa ba yan at intentional at regular? O kung available ka lang? O kung okay ka? Are you still a disciple of the Lord? Are you discipling others? Dito lumuluha ang Panginoon. That's why you need to be restored and be revived. Again, if you want to be part of the ministry of the Lord, wala pong Kristiyanong baog. Because you have to go and make disciple. Ito yung sinasabi niya. Sinabi ko mag-disciple ka eh! Lord, busy ako sa praise and worship team eh. Iba naman yun. Ito sabi niya, Lord, pwede pa pumasok na sa langit? Hindi nga kita kilala eh. Kasi hindi naman tayo close. Tapos yung decision ko, hindi mo naman sinusunod. Sarili mong gusto. O sarili yung decision ng commander mo. Diba? Decision ng tatay at nanay mo. So you need to have a tent in your heart. Kailangan meron kang time with the Lord. Yung kayong dalawa lang. Kayong dalawa lang. Wala kayong time sa Lord. Hindi ko maintindihan bakit wala kayong time sa Lord. Busy with ornaments. Busy with yourself. If you have no time, you don't have time with the Lord,
nakakaawa ang buhay mo. Kasi it's your intimacy with God that will open the door of heaven to give you wisdom so that God's decision is the one that you will what? Implement. Not the decision of God. At yung decision mo, any decision you do not from God, that will lead to destruction. That will lead to destruction. Pansamantala, okay. But at the end, it will be hell. So you have to have what? A tent of your own with the Lord. Next verse. Eto. Alam nyo, kung totoo yung intimacy nyo sa Lord, your intimacy with God, kahit di kayo nagsasalita you can influence the lives of other people because kasi ito yung sinasabi niya, na if you are intimate with God, the face of God will shine upon you. Hindi ka pa nagsasalita, kitang-kita na yung ilaw yung mukha ng Lord sa buhay mo. Pero ako isang kapatiran ganyan, babae, pagdating kong ganyan, nakita ko siya, ganun niya, because nakita niya yung mukha ng Lord. At ayaw niyang sa harapan ng Lord ay naninigarilyo siya. Sa tingin niya, ay naitago niya. Kaso yung pagganon niya, tumikit sa damit niya, umusok ngayon yung damit niya. Sabi ko, mag-repent ka. Hindi pwedeng double standard tayo. Di ba? Michael, turo ko sa mga pastor. Pag naglalaro kayo ng basketball, pastor pa rin kayo. O minsan, nagmumurot, nakikipag-away pa Pag di ay po. Mga ganon. Pag di nakashoot. Pwede ba yung ganon? Sabi nga no one could separate God from you if indeed you accepted Him as your Lord and Savior. Wala. Kaya pakita mo, dapat may manifestations. Hindi yung parang Kristiyano ka lang pag nasa church or Kristiyano ka lang pagka nasa ministry ka. Pero pagdating sa bahay, outside the church, parang what may na. Kahit ano na mangyari dyan. Nung Kristiyano, halika na, inuman na tayo. Uy! Red horse. Tama ba yun? Red horse or red doors? Red horse. Red doors yung amin.